Ilang araw lamang nga po mga idol ang nakakalipas mula nang bumalik si Gary Payton II sa Golden State Warriors ay mawawala na naman ito sa kanilang lineup. Yan naman ang ating unang storya ngayon na susundan ko na rin ang balitang kukunin nga daw po ng Indiana Pacers si Pascal Siakam. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang inilabas na good news ng Los Angeles Lakers kontra sa kanilang naging laro sa Miami Heat. Kaya mga idol, tara! Dalawang laro lamang nga po mga idol ang nakakalipas mula nang bumalik si Gary Payton II sa lineup ng Warriors na ibalita naman nga po na nagtamo na naman itong muli ng injury. Ayon nga po sa ibinulgar ng sikat na insider na si Shams Charania ng The Athletic, nagtamo nga muli ito ng injury sa likurang bahagi ng kanyang kaliwang hita sa kanilang huling game kontra sa Orlando Magic, at nangyari nga ito habang binabantayan niya ang point guard ng Magic na si Cole Anthony nang bigla na lamang sumakit ang kanyang hita na siyang rason bakit maaga itong umalis. Ayon nga po sa lumabas na balita, posible nga pong umabot muli ng isang buwan ang pagkawala ni Gary Payton II bunsod ng injury. Yes mga idol, aminado nga po si Chris Paul na malaki ang ginagawang impact nito sa kanilang laro gamit ang kanyang depensa at enerhiya sa loob ng court. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang kukunin nga po ng Indiana Pacers si Pascal Siakam. Sa pangalawang beses na pagkakataon ngayong linggo, tinalo na naman ng Indiana Pacers ang top 2 team sa East na Milwaukee Bucks. Kaya dahil dyan mukhang napapatunayan nga ng Pacers na kaya talaga nilang makipagsabayan sa mga malalakas na kupunan. Pero hindi rin naman nga ibig sabihin nito na kontento na sila sa kasalukuyang lineup gayong balak nga po ng kanilang front office na palakasin sa pamamagitan ng isang trade. Naniniwala nga sila na meron pa rin namang kahinaan ng kanilang kupunan ngayon na dapat ayusin. Sa katunayan, base nga sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, nakikipag-usap na nga po ang front office ng Indiana Pacers at Toronto Raptors upang sa ganon makumbinsi nila ito na ibigay sa kanila si Pascal Siakam. Yes mga idol, isa nga sila sa mga nabanggit na team na interesado kay Pascal Siakam at ngayon nga sila lamang ang merong sapat na trade assets para makuha ito sa Toronto Raptors. Habang lumiko naman tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa inilabas na good news sa Los Angeles Lakers at ang naging laro nila kontra sa Miami Heat. Hindi nga katulad mga idol ng mga nagdaang linggo, mas relax nga po ngayon ang mga players at Lakers since nagkaroon sila ng 2 araw na pahinga. Bukod dyan, hindi rin naman sila masyadong babiyahe ngayong Enero gayong magkakaroon sila ng 5-game home stand na isang beses lamang silang aalis sa Los Angeles sa susunod na 10 laro. Pero sa kabila nga po ng relax na schedule ng Lakers, may ilang mga mahalagang player pa rin naman ang may tinatamong injury. Kaya dahil dyan, hindi nga naging dikit ang simula ng kanilang laro laban sa Miami Heat matapos silang mag-struggle muli sa opensa. Maliban dyan, nahihirapan rin naman nga sila na dumepensa sa ilalim ng basket. Kaya naman, eto na ang resulta ng pagkakakuha nila ng 3-game lose streak. Marami nga pong nakapansin dito mga idol na malamya maglaro ngayong araw si LeBron James. Bakit kaya? Well, kahit man literal binuhat ni Anthony Davis ang Lakers sa pagtatala niya ng 30+ points at kasama si Austin Reeves, hindi pa rin ito sapat para makuha ang panalo. Kaya naman may iilang mga fans ang nagsasabi na mukhang kailangan na nga daw mag-move on at i-trade na lamang ng Lakers si LeBron James. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon dito na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol.